Wala nga tayong choice kundi ipasira na ang off-leash area ng ating pack members. Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, heto nga po ang ganap sa mansion. Maaga pa lang inumpisa na nga po ang paggigiba dito sa off-leash area ng pack members natin. Keme-keme lang na ginigiba guys. Feel ko alam nyo naman na talagang inaayos na nga din yan sa wakas. Noon nga marami sa inyo talaga nakakapansin na ito nga pinakagraba dito sa off-leash area ng ating pack members. Para na nga siyang nadurog tapos nabuo na parang naging semento. Kaya nga graba yung pinalagay natin dito para tuwing umuulan, hindi maputik-putik talaga yung paa ng pack members natin. Sa previous video nga lang natin, pinakita ko sa inyo kung ano ba yung nangyayari dito kapag umuulan. Grabe yung putik sa paa ng pack members natin tuwing lumalabas sila dito sa off-leash area dahil talagang gabok-gabok na, nadurog na yung graba. Kaya naman today, unang-unang project ni na mother pag uwi nila galing sa Mindoro ay talagang ayusin. Ito nga pong pinaka off-leash area ng ating pack members, specifically yung mga graba. Bale, ginagawa nga dito, parang sinasala nila yung mga gabok-gabok at hinuhugasan na rin nga mismo yung graba. Bale, ginagamitan din yan ng pressure water. Yung mga putik-putik kasi at gabok-gabok parang sasama na yan sa tubig. Tapos kinakalaykay na lang rin nga ni kuyang manggagawa yung mga graba para madala nga ulit at maibalik dito sa off-leash area. Tulong-tulong na nga sila dyan yung manggagawa, pati na rin nga si Tito Bobby para matapos na rin nga yan ng madali. Kahit nga itong mismong off-leash area, pinasilitan na rin yan ni Tito Bobby para rin nga lumambot-lambot na. Syempre, para na rin mahugas-hugasan yung mga bato-bato na yun. Naalala ko nga noon, may nag-comment na siguro daw sobrang baho na dito sa off-leash area dahil nga dito nagwiwiwi ang ating pack members at nagpupupu. Pero ewan ko ba, never bumaho dito, never pumanghe dahil sa mga ihi nila dahil diretso sinip sa ilalim ng lupa yung mga ihi. Dahil nga graba siya, hindi talaga nagsastock sa mismong graba yung ihi at talagang dumidiretso sa ilalim ng lupa. Yung pupu naman, kita nyo rin naman na talagang dinadakot natin yan every time na pupupu sila dito. Diretso dakot na nga po talaga yung mga pupu na yan. Kaya naman kapag meron sa ating pack members na basag yung pupu, ang nangyayari naman yung pinakagraba na merong pupu na hindi matanggal, sinasama na rin sa pagtatapon ng pupu. Kaya naman dito sa off-leash area natin, hindi naman talaga siya bumabaho at all. Pwede nga kayong bumisita dito na wala talaga kayong maaamoy. Nagkakamoy lang talaga dito kapag yung dinakot na pupu ay hindi pa nai-dispose. Pero kapag nawala na yun, wala na rin talaga ditong kaamoy-amoy. Anyways, alam nyo rin nga pala na meron dyan sa sulok na yan. Kung makikita nyo sa tabi ni Tito Bobby, yung parang pabilog na pinasementohan pa nga ni mother noon. Pero ipapasira na nga yan ngayon at ito natanggal na rin nga ni kuya yung pinaka-semento dyan. Isinako na rin nga yung mga tinanggal na semento, tapos yun nga palang nasa loob ng pabilog na yan ay halaman ni mother noon na pomegranate. Noon kasi malawak yung off-leash area ng pack members natin, kaya naman yung pomegranate na yun nailagay pa nga sa medyo pagit. Pero lately talagang medyo nagiging sagabal na siya at nagiging ihian na rin nga to ng mga meals natin, kaya naman naisipan ni mother na ipatanggal na rin nga siya. Bukod nga doon, mula nung pinabubungan na rin nga itong off-leash area ng ating pack members ay hindi na rin naman lumaki yung pomegranate niya na yan. Pero wag kayo, kahit sobrang liit ng pagkapuno niya ay talagang madami rin yung kung bumunga at ilang beses na rin nga nakakuha si mother dito ng bunga na talaga kinakain pa. Pero sa ngayon nga, kailangan na natin magpaalam dito sa pomegranate na to at hayan nga, nung matanggal ni kuya yung pinakapuno, saka naman yung inumpisang dukalin yung lupa. Kailangan kasi tanggal mismo yung pinakaugat niya, na yan nga yung pinakapuno nasa kabila na at naitapon. Kaya naman ngayon, ugat na lang talaga yung tinanggal ni kuya. Nung matanggal na nga niya yan, dispose na rin yan. O, diba? Kailangan kasi tanggal para hindi na siya tumubo ulit. Yung pinakabilog kasi na yan, iniihian talaga ng mga meals natin madalas. At dahil sementado siya, talagang kailangan pa yung linis-linisin. Pero ngayon, ayan, wala na talaga silang ihian at wala na rin yung sagaabal dyan. Kasi nga kapag nagpa-parking, iniiwasan pa rin yung pomegranate na yan. After nga matanggal, tinanggal na lang din yung extra lupa. Tapos nilagyan na rin nga yan ng mga grava at bato-bato para maging part na mismo ng off-leash area. Ay nako, madaling mang tingnan ang ginawa nila sa totoo. Napakahirap din yan at napakatagal rin nga nila yung ginawa kasi talagang inayos sila ng maigit, nilinis yung mga graba. Super happy rin naman na finally napaayos na nga to. At syempre ang pack members natin hindi na magpuputik-putik ang paa dito, lalo na nga lately na talagang napakaulan. Dito nga may naisip pa silang bagong strategy. Bale, after hugasan, yung pinakagraba, ginamitan nga nila nung takip ng electric. Pinapala nga lang yung grava dyan tapos inaag-ag ni kuyang ganyan para bumagsak nga yung mga gabok-gabok at yung mas maliliit para yung malalaki talaga yung matira dyan. Kapag okay na nga, nasala na yan, saka na ilalagay dito sa off-leash area. O diba, ang witty rin talaga ni kuya dyan. Nag-work rin naman talaga yung strategy nila na yan, kaya naman yan na yung ginamit nila hanggang sa matapos na nga ang pag-aayos dito sa ating off-leash area. Thank you rin syempre sa mga trabahador na tinulungan tayo ngayon para maisakatuparan to at magawa nga habang hindi pa umuulan. Pag matapos na rin nga to, ipapasok na ito mga pan-display na to. O diba, nasa labas muna sila ngayon, si Snow White and the Seven Dwarfs. Looking good na rin naman ang off-leash area. Kita nyo yung mga grabo, o diba, ang lilinis
nilinis niya yan. Ako, sana naman hindi na ulit siya pumangit. Nilinis na rin nga ni Tito Bobby yung part na pinaka-pinag-aga. Napakadilal lang rin nga maglinis ngayon dahil nga nitong pressure washer. Hindi na talaga mahirapan kasi noon talagang todo kuskus pa tayo. Ngayon talagang pasilitan mo lang yan, tanggal pati kalawang dyan sa daanan ng pansamantala lang rin nga nilagyan ng plywood itong part na to kasi kailangan lang yan takpan dahil kung hindi makakapasok ang pack members natin dyan nandyan rin yung mga pressure water at yung iba pang gamit. Kaya na lang nga talaga yung iisipan ko ano bang gagawin pangharang dyan pero sa ngayon ganyan nga muna kasi mamaya pa lalabas na ulit ang pack members natin dito sa kanilang bagong bago at fresh na